Hello everyone! Nakita niyo na ang aking munting teacup. Ibig sabihin, simula na ang 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. And for this afternoon, may kasama tayong mag-asawa na sasamahan tayo sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Walang iba kung hindi si Brother Jonathan at si Sister Lisa San Miguel. So mag-hello po kayo sa ating mga lolos and lolas, titos and titas. Hello mga brothers and sisters, titos and titas, mga kapanalig, mga kapatid. Hello, good afternoon everyone. Inom na kami, sabayan nyo kami. Wow! Let us praise the Lord. And give Him thanks. So ang bilis po ng panahon, ang mga tao ngayon ay talaga namang tuloy-tuloy na ang mga activities dahil malapit na ang Pasko. Kahit na December 4 pa lang at Adbyento pa, pero alam niyo na ang mga Pilipino, handang-handa talaga yan sa Pasko at ramdam na nating Paskong Pasko na. So first question, Brother Jonathan and Sister Lisa, uso pa ba ang Adbyento? Siyempre naman. Siyempre naman. Kasi lahat Merry Christmas na eh, no? So ano ba ang kabuluhan? Ba't kailangan natin mag-Advent? Sa bahay po ba ninyo may mga Advent wreath? Opo, talagang inaasahan namin lagi na meron kaming Advent wreath dahil ito ay isa sa mga tradisyon ng Catholic Filipinos. No? At the same time, tinatanong din kami ng aming pare. Sabihin, dapat may Advent wreath na kayo. Pag nagmisa kayo, dapat nasindihan na. Otherwise, napapaya, Father, wala pa po. Kasi magbibilang eh, no? Magbibilang, Nandun yung countdown po, no? Sa bawat kandila. So, pang ilang week na ba tayo? Pang ilang, di ba? Iniintay mo na yung pink. Yung kulay pink. Na, ibig sabihin, ayan na. Malapit na. Kumusta naman po ang tradisyon ng paglalagay ng Belen? Yeah. Actually, last weekend, nag-start na kaming maglagay ng aming Christmas tree. And then yung aming curtain, Christmas curtain na yung nakalagay. So medyo mukhang Pasko na talaga sa bahay namin. Pagdating ng, wala pang December pero nagpe-prepare na talaga kami for Christmas. Eh hindi po ba butas na agad ang bulsa ni Brother Jonathan pagdating dyan sa shopping naman? Hindi naman, dahil pinagpahandaan naman yan. And going back to yung question nyo, no, Doktora, yung aming Belen, meron kaming maliit na maliit, merong malaki-laki, merong mas malaki. Oh. Kung bawat kanto ng bahay, kahit sa kalumingon, binibigyan ka ng reminder na Jesus is coming. Amen. Amen. Tignan nyo, lolos and lolas, Jesus is coming. Baka naman nervyosing kayo. Jesus is coming to town. Hintayin natin. Looking forward to Christmas. Pero maganda ho yung tradisyon ninyo kasi all sizes. All sizes ng Belen. Pero maganda yan kasi may mga miniature na talaga, small, medium, and large. Napapag-usapan ho yung Belen kasi yan ho ang pinaka-staple natin bilang mga Katolikong Pinoy. Kailangan ng bawat bahay, pwede nang mawala ang ibang Christmas trimmings except the Belen. Dahil yan po, di ba, talaga ang ating pinaghahandaan. Meron pong magandang balita at sana'y narinig nyo na ito, na yung 800th anniversary ng Gresyo, kung saan doon yung unang pangyayari na nagkaroon ng Bethlehem, yung actual na nativity scene, no, na nangyari, ay anibersaryo nila ng 800 years. Kaya nagpalabas daw po ng indulhensya. So lolos and lolas, kailangan makasimba tayo sa mga Franciscan churches starting December 8 to February 2. So kahit anong Franciscan church yan. Kasi po sa kanila nagsimula kay St. Francis, di ba? Yung debosyon sa Belen, sa Nativity. So nung unang panahon, 800 years ago, no? So parang nailagay yan, naiplataforma talaga. At inalaw ho ang special indulgences para dito sa tinatawag na 800th anniversary of the Christmas of Gresyo bilang Apostolic Penitentiary
plenary indulgence to all the faithful from December 8. So may time kayo ha. Ito na, nagpapaalala na. So maglagay kayo sa inyong tahanan, dumalaw sa mga simbahan. Tapos as a family po, pag may nadadaan ng Belen, pwede rin kayo mag-pray as a family. So yun ho ang mga welcoming na bagong tradisyon natin ngayong Kapaskuhan. So ito hong serye natin na binubuo dito sa ating programang 20% ay ang title po ay Love Story Called Christmas. Ayan. So obvious naman ho, silang mag-asawa ay in love hanggang ngayon. Pwede ho ba tayong magkaroon ng age reveal? So dito ho, hindi gender reveal Dito ho sa programang pang seniors age reveal. Pwede ho ba? Yeah, pwede naman, Sige po. Doktora. Yeah. Ako po ay 63 years old na. Yeah, I'm 61 years old. Mga batang-bata pa, hindi pa lukot yung senior citizen card nila. Yes, oo. Fresh na fresh pa at hindi pa masyado na-avail yung mga sinihan. Yeah, oo. Kasi parang ngayon pa lang yata bumabalik yung privilege na yon. Actually, Doktora, speaking of senior, yung senior na yan, meron kasi kami pag nagtotalk, meron kaming sinasabi about time, money, and health. Kasi when you're young, you have the time, you have good health, but you don't have money kasi, di ba, mag-start ka pa lang mag-work. Pero in your mid-30s, 40s, you have the money already, no? You have good health. Pero yung time wala na kasi you're busy na, di ba, working with your career. Pero when you reach the age of 50, 60, katulad namin senior, you have the time kasi retired na kami. You have money kasi retirement. Plenty. Yeah. Pero ang wala minsan the health, di ba? Yung health ang wala kasi yun yung maraming sickness. So talagang health is wealth. So as much as possible talaga kami ni John na kasi malapit lang kami sa MOA So doon sa Baywalk, every other Lakad-lakad day, talaga. lalo na ng pandemic, talagang nag-walking kami doon every day sa umaga. So yan. So plenty of time, plenty of money, and good health as well. Yes. Pero alam nyo, hindi lang yan na involvement nila. Mag-hello-hello kayo sa ating sa inyong mga CFC. Ay, po. Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras man kayo nanonood, mga brothers and sisters ng Couples for Christ community. Kami po si John and Lisa. Really greeting you a wonderful day. Kami po ay ready na for the Christmas season. Kaya mag-ready na rin kayo dahil tayo ay marami pong gawain, especially our work with the poor. Today, we are working with our brethren in nasa itaas po sila. Nagsaseminar ng Mission Work with the Poor. Paano natin gagawin yan? Dahil we love the poor, Christ loved the poor, and we are expressing our love through our help and giving and sharing and caring for the poor. Amen. Yeah, that's So, one pag pillar. bless ka naman talaga, share the blessings, hindi ba? Yeah, that's one pillar of Couples for Christ, no? Hindi lang yung relationship as a couple, but we're serving through the poor, no? You call it ANCOP, answering the cry of the poor. Ayan, ANCOP, ANCOP. Yes. So, cluster C po sila. Tama ba? Central C. Ayan, Central C. Ano po ba ang coverage ng Central C para makapag-hi tayo sa kanila? Central C is covering the cities of Manila, Makati, and Pasay. We are currently about 1,985 couples. May mga kasama kami siyempre mga Kids for Christ, may kasama rin kami mga Youth for Christ, may kasama rin kami mga Singles for Christ, and of course, ang aming mga handmaids of the Lord and servants of the Lord. All are sabihin natin ay in symphony para magsama-sama as one family, one community, helping Christ's Church and helping the Church of the Poor. At alam niyo po, lolos and lolas, hindi yun na itatanong, magkapatid kami. Magkapatid kasi they always do their sessions here at Lay Force. Kaya yung mga sinasabing handmaids, pwede kayong sumali doon. Servants, pwede pa rin kayong sumali doon. At syempre, kahit yung aging couples natin, pwede pa rin naman, hindi ba? Yes. Tapos yung mga single blessedness, single blessed, pwede rin kayo. Yeah. Sabi nga nila from womb to tomb. Amen. Ang mga namin. Tama. Alam So, mo,
Doktora, ang gusto ko malaman, Brother Johnny, Jonathan, and Sister Lisa, dahil abalang-abala kayo at talagang leader kayo, no, ng CFC, ang tanong ko, paano ang Pasko? Yan ba ay reserved for your family o laging kasama yung buong CFC family? How do you celebrate Christmas? Well, one way or another, talagang unang-una yung family. And of course, yung family naman namin is magkakatabi kami, no, in one compound. It's a bit easy for us to gather as one. And then, isa lang naman ang aming anak, isa pa nag-asawa na. Kasama rin yung kanyang mga parents-in-law at sister-in-law. Magkakasama kami. But somehow, yung community gives you more opportunities to be together with brethren. Kaya hanggat maaari, pag may dumating na brother o sister, may household kami, mayroong magkakaroling, we always open our doors para sa kanila. And kasama din po dito yung aming aspiration to go for outreach work. Yung aming mga corporal works of mercy, going to institutions na kailangan mapuntahan. Lalong-lalo na yung mga matatanda, yung mga batang abandon, ay yung mga nandun sa loob ng mga preso, yung tinatawag nating persons deprived of liberty. Sila yung mga walang mga panahon na walang kasama sa kanilang paghihirap, yung pagdaraho, especially mga PDL. Marami tayong nakikita mga bata ngayon pag-alagala. Marami tayong nakikita ng pamilya na nakatira sa kariton. Marami tayong nakikita na matandang walang nag-aalaga sa kanila. And with that, it gives us a lot of opportunity to extend the help, extend the love and care as what we have received from Jesus. And ito yung inaantay natin yung kanyang pagsilang eh. Yung pagsilang na to is something joyful and something we would like to express and then express in a way na gusto niya mangyari. Expressing the love, the care for one another, for brethren, and those who are in need. So doon pa lang ubos na yung oras at panahon ninyo, no? Kasi hindi na uubos ang mga mahihirap. Sabi nga lolos and lolas sa salita ng Diyos, the poor will always be with you. Kaya parang we have to be ready for that. Yeah. Napansin nyo ba, Sister Lisa, Brother Johnny, na pag magpapasko, dumadami po yung mga beggars sa kalye. Na-observe mo nyo po ba yan? Yung parang bumababa talaga sila from nowhere. Tapos talagang sasamantalin nila yung pagkakataon na makapag-beg, no? Siyempre sad yun, sad. Pero paano kaya yun natutulungan? Kasama ba yan sa inyong platform? Yeah. Opo. Sige, actually, ang ginagawa namin, pag nag-grocery kami, naggagawa na kami ng parang loot bag. Okay. And then, pagka on the way, may nakita kami mga ganon, binibigay namin yung mga loot bag na yon. May lamang biscuit, candies, ganon. So, yun yung pinamimigay namin instead na pera. Oh, sige, maganda po yan. Educate natin sila lolos and lolas na wag masanay na pera yung ating inaabot. Though, ayon sa generosity ng puso. Pero may ibang ways kasi, katulad ito, ang mga pamamaraan na ito. So, hindi po advisable na pera ang iaabot natin. Sana, kasi minsan, di ba, generous ang Pinoy eh. Pag magpapasko na, sige na, bigyan mo na. Pero parang yun nga ang nagiging dahilan, di ba, na nandun sa kalye talaga yung mga tao. Alam mo, Doktora, this year, we, as a sector, no, yung 1,895 na members, we planned na magkaroon kami ng sector Christmas party. But some afterthought, sabi namin, huwag na tayong Christmas party. Yung gagastusin natin sa venue, sa musical instruments, sa pagkain, ibigay na natin sa ating mga chapters kasi yung mga chapters namin sila yung nasa ground level eh. And they will be given some funding para naman i-pinpoint yung mga nasa periphery nila na mga mahihirap, magkaroon ulit ng corporal works of mercy. Maski pa paano during Christmas season, makapagbigay ng regalo para sa Noche Buena. Pang Noche Buena. Oo, tama po. And also, part din yung aming tinatawag ng outreach, yung visiting yung mga bata, katulad yun sa Tondo, yung mga batang walang mga magulang, na may mga physical infirmities. Tapos sa kabilang side ng kalsada, sa may tayuman, yung mga matatanda na wala ng pamilya. Mga iniwanan na po, abandon. At dumadami nga daw po sila. Yan po ang kwento eh. Hindi na lang po street children, lolos and lolas. So you should be thankful na kayo ay nasa poder pa rin ng pamilya. Kasi ayon talaga,
on ground level ha, dumadami po talaga yung matatanda na inaabandona ng kanilang pamilya. Hindi naman sa anuman dahilan, pero siguro sa kahirapan din talaga ng buhay. This is some form of destitution na tinitingnan natin na yung pagdarahop ng kapwa, lalong-lalo na yung mga Pilipino. We try our best to come up with programs to alleviate yung kanilang mga plight. Yung bang araw-araw makikita mo na naghihirap mo, nakasadlak sa isang kanto, sa isang sidewalk na bibigyan mo ng pagkain, tubig, wala man lang silang pambili ng sabon o toothpaste or gamot kung may sakit. Lalong-lalo na wala silang matira. Makikita mo na sa isang kariton ay happy na sila. Magkasama doon ng magulang, 2 anak, may kasama pang aso, may kasama pang pusa. Tama po. Paano kung umuulan? Kukuha lang na isang karton para pambubong nila na sila ay hindi mabasa. Totoo. Somehow, ito yung nakikita na natin na hindi natin maiibsan all throughout together. No? Para, at least for some moment, maramdaman nila na they're still being cared for by our kapwa. Malaking bagay yon to keep them going, to keep them hoping, di ba? At makikita ho natin, lolos and lolas, habang minsan nabubugnot kayo sa bahay ninyo, pagka naiinip, naboboard, di ba? Pero alam ho ba ninyo, lolos and lolas, ayon na rin sa kwento nila, may mga elderly nga tayo na imbis na nagpapahinga na lang sa bahay, makikita nyo pa sa kalye, nagtatrabaho, nagbabanat ng buto. Pagka in-interview ninyo, kasi may apo pa daw sila na binubuhay. Hindi man anak, pero mga apo na nakadepende pa rin sa kanila. Kaya napakaganda nung naisip nyo, ifo-forgo nyo talaga yung Christmas party. Nako, magandang idea, no, for some of our viewers also. Kaya kung ngayon pa lang, lolos and lolas, titos and titas, you're already thinking on how to spend your money, marami pang paraan, hindi lang dun sa masarap na pagkain at syempre magastos rin ho talaga ang Christmas party ngayon. Aside from the venue, may mga sound and lights and sounds pa na binabayaran. Mga costume pa. No? Costume, mga prizes na nakakalula sa raffle, na hindi naman lahat makakatanggap, so may samaan pa ng loob minsan. With the matching LED, di ba? Na nag-i-spend ngayon talaga ng thousands talaga para maganda. Pero ito, at least nabigyan mo ng idea, may option, no? To help the, siguro mas poor pa sa atin. Alam niyo naman ang Pinoy, napaka-humble eh. Wala umaming mayaman siya. Pero ngayon ho, habang nakikinig tayo sa mag-asawang Jonathan at Lisa, nare-realize natin unti-unti that we are so blessed. We are so blessed not only with the time that we have, not only with the money that we have, but also with the care coming from our families because we're still together, awa ng Diyos. Maaring hindi perfect, no, ang bawat pamilya, pero the sense of togetherness, di ba? Mag-away-away man, magtampuhan man, pero magkasama pa rin kayo. Sila, marami silang kwento kaysa sa atin. Pero how long have you been married? Aba, matagal-tagal na rin po. I-reveal ba natin? 35. 35 Wow! 35 long years and adding more years to that. And 31 years in Couples for Christ. Talaga? So you started young with CFC. Parang talagang dyan na nabuo yung yung marriage ninyo. May ika nga. So maganda yun lolos and lolas, tignan natin yung ating couple, no? Na sinimulan nila yung buhay nila doon na mismo sa community, no? At yun na ang nagpatatag sa inyo. Yes. Pero isa lang talaga ang anak. Isa lang na bless. Naku, Doktora, hindi mo natatanong. Marami ho din kaming anak ngayon. Kasi part ng advocacy din ng Couples for Christ, yung ANCOP na Answering the Cry of the Poor. Meron kaming educational sponsorship program within Pasay, Makati, and Manila. 148 scholars namin ngayon. Pero last school year, 168. Dahil yung 20 ng mga bata na to ay gumraduate na. Wow! Let us praise the Lord! Good news yan. We go for yung tawag na yearly na ANCOP Global Walk. Nag-raise kami ng funds to support the school funding ng mga bata. K-12 hanggang college.
Marami na kami mga college graduates na talagang nakakatuwa. Meron kaming, dito lang, this school year, may gumraduate na summa cum laude. Wow! May cum laude, puro laude. At naku, nakakatuwa dahil yung mga tinatawag namin program implementation team leaders, sila po yung mga lolo-lola na rin. Wow! Nag-aalaga ng mga 5 hanggang 12 scholars, inaalagaan nila. Yun yung, ito yung magbibigay lang ng pera para sa kay goodbye, good school. Hindi po, sila yung nag-aalaga. Meron din pong values formation because we believe na education will pave the way to eradicate poverty. Tama. Tapos siyempre, yung moral and sabihin natin yung pastoral values ng mga bata, mahalaga din. So, sinishepherd po nila. Ibig sabihin, tinututukan talaga. So, maganda yung kwento, pero realistically, meron din bang fallouts? Meron din ho. The reason being, yung mga bata, pag sinabi ng nanay, anak, kung mo na mag-aral kasi kailangan tumulong sa tatay sa pagtatrabaho. Yung bata, of course, but still at the back of his mind or her mind, gusto pa rin niya mag-aral. Minsan umiiyak yan kasi pag nag-withdraw sa sponsorship, tito, tita, gusto pa rin namin bumalik pag natapos sa pagtatrabaho at naibsan na namin yung aming kahirapan. Malungkot, pagka ganun yung dahilan, di ba? Minsan, automatic na sa isip mo, ay, either nabuntis ng maaga, yung mga ganun. Pero pag ganito yung kwento na kailangang huminto kasi magdudugtong ng buhay para sa pamilya, mas nakakadurog ng kalooban yun, Pero meron hubang nakakabalik. Meron naman ang bumabalik dahil nga one way or another, pag yung desire ng bata na makapag-aral, and siyempre yung mga parents na gusto niya rin bigyan ng long-lasting na sabihin natin treasure na pamana sa anak is yung education. Tama. Nothing can beat that. And tinutuloy pa rin namin. Lalo na pag maganda ang record ng bata, walang problema sa kanyang pag-aaral, walang problema sa grades, binabalik ho. Ang mahalaga dito is makabalik siya sa pag-aaral with the focus na siya ay makagraduate, makakuha ng magandang trabaho. And pag nakatapos na ho, nakapag-aral, nakapagtrabaho, yung mga bata, majority of them are paying forward. Meron kami ngayon mga alumni, kung tawagin namin, mga graduates na sila mismo nagbibigay, nagsusubi para dito sa UNCOP scholarship. So, payback time na, pay it forward, ika nga. So, ang ganda naman po. Pero, di ba, puro laude-laude, nakuha niyo yung scholars. Paano niyo sila pinipili? Paano kung talagang mahina po? Binibigyan. Kasi di ba may ganun di ba? Siyempre, kung naging malnourished siya nung bata, siyempre hindi na rin kompleto ang development. Pero may puso para mag-aral. Paano po yun? May maintain po ba silang? Meron maintain. Pero hindi yung kasing taas ng standard ng mga ibang kolehiyo. Meron pa rin, siyempre, meron pa rin level of, sabihin natin, acceptance. Kasi nga, si titos and titas, yung PITs, tinutulungan pa rin yung bata para makaraos, maitawid yung kanilang mga grades. At saka dahil nakatutok, nakikita nila talaga na nag-e-effort naman. Pero, siyempre, di ba, hindi naman lahat magagaling Doktora, ang problema is not necessarily the mental capacity of the child, or the scholar. Minsan yung environment yung malaking hindi makapag-focus ng yun. pag-aaral kasi magulo sa bahay, nag-aaway ang nanay at tatay. Tama. So yun yung i-arrest ng aming mga PITs. Tama po. Hindi siya makapag-aral kasi ang kanilang bubong ay laging tumutulo pag umuulan yung mga ganun. So, tsaka hindi naman pwedeng sila lang yung may pagkain kasi may baon yan, pinoprovide nyo whatever they need, di ba? Pero hindi naman pwedeng siya lang ang meron. Hindi po pwede. Tapos makikita niya yung ibang kapatid niya, wala. So, natutorture din sila niyan, di ba? So talagang kabuuan, it takes a village to raise a child, sabi nga. At mukhang totoong-totoo ho, at ang village nila ay ang samahan ng CFC. So maraming salamat, ang ganda niyang inyong ibinabahagi sa ating lolos and lolas na nagkakaroon tayo ng mas malawak na perspektiba ng Pasko. Dahil naghahanda tayo, hindi lang basta selebrasyon, kundi araw-araw must be a celebration of life and gratitude, na looking forward ka to something, hindi lang yung December 25. Kung hindi, di ba, titos and titas na nagpapaaral, di ba, nag-iintay sila na, naku, ano kaya grade dito sa susunod na grading system, di ba? Concern nila yun Kahit ba may pampa-enroll ka, hindi talaga, kapos talaga, hindi makaabot. Iintindihin mo yun. So, something to look forward to po na makalaya, ma-liberate from
anything that enslaves us, especially poverty. So pagkahupas ko, ito magandang katanungan sa inyong mag-asawa. Laging sinasabi, pag Pasko daw, ang Pasko daw pang mayaman lang. Mula raw Pasko ang mahirap. Totoo ba yan? Hindi naman po. Ang Pasko is the level of your acceptance of your situation. Yung kalalagayan ng puso. Minsan nga maraming pera, maraming handa, maraming pagkain, pero dalawa lang at malungkot. Mas gusto ko yung nasa gilid ako ng kalsada, kumakain kasama ko yung aking mga anak, kasama ko yung aking asawa, maski nagkakami kami. And all together, we know that Christ is within us na alam po namin na, nakapagsimula rin kami kanina, nakapagbigay kami ng good blessings, nakapagbigay kami ng pasasalamat. Maski konti lang ang kinain namin sa Pasko o sa Noche Buena, masaya kami basta kompleto. Marami hong mayaman pero broken family. Maraming mayaman kasi yung anak nasa ibang bansa. Maraming mayaman. At nag-iisa sila ngayon. Nag-iisa sila ngayon. Kaya yan nga po ang ating ginagawa ngayon. Sinasamahan natin ang lolos and lolas natin. Dahil marami na nga silang panahon na makapanood sa atin. At least we are being with them, accompanying them. Lalo na nito napapalapit na nga talaga ang Pasko. Si Sister Lisa naman. So yung lolos and lolas natin minsan nalulungkot na kasi may mga old-time recipe na sila na hindi na nila magawa. Kayo ba, meron ba kayong mga recipe na di ba, na pinapasa-pasa mula lolo, lola, di ba, na ito, gawa to ng lola mo. May ganun ba kayo? Actually, sa amin wala. Pero ang lagi kong naaalala, pag ang mama ko magpapasko, siyempre yung kanyang fruit salad. Alam naman natin, di ba? No? Yan yung fruit salad, macaroni salad, spaghetti. Pero ang pinakamasarap ang ginagawa ng mama ko is caldereta. Wow! Yan, beef caldereta. Ang sarap talaga. Namana mo ba ang recipe niya? Ay, oo naman, di ba? Masarap, Sweetheart. Namana ko, di ba? So masipag ba na lutuin yan? Lagi bang part yan ng inyong selebrasyon? Yes. So yun ang mga Kaya lang ngayon, doktora, kasi dahil marami ng online, minsan, di ba, papagrab ka na lang ng mga food. Mas madali kasi. Lalo na kasi, di ba, nung nag-pandemic kasi, di ba, halos Totoo. lahat ng pagkain online. Kaya minsan kahit na tapos na yung pandemic, new normal, sabi nga nila, new normal, di ba? Talagang minsan nagpapadeliver na lang kami ng pagkain. Tama. Mas madali talaga kung lalo na tutuusin. paghandaan, naghahandaan, talagang ang hirap din kasing magluto so yun. Tama. Saka mas masarap. Tsaka ang pinakamasarap po niyan pag kami taga-kain. Yes, totoo, Yun ang mga role doktora. namin. Ang hindi alam ng mga lolos and lolas natin, ako nagluluto pero once a year lang. Once a year lang. Ang toka ko lagi, New Year. Yun lang. Pag Christmas, bahala kayo. Pero New Year, ako mag-isa ko yun. So, isa lang kasi kapatid ko, small family lang po kami. So, basta yung side ng asawa ko, tsaka side ko, basta New Year, ako ang in charge. Nauso na po ang buffet. Diba? Yes. So, gagawin ko, para hindi ako magluluto, mag-iipon ako ng pera. Para lahat kami, sige, doon na lang tayo kakain. Kasi, minsan mali-mali yung recipe ko napapagalitan pa ako. Kasi bunsuho ako. But anyway, napakasarap po ng ating kwentuhan. Pero nagsisimula pa lang nasa Adviento tayo and getting nearer hanggang nabubuo na yung Advent wreath natin. Pag nasindihan na lahat ng ating kandila, ayun na. At syempre, kung ano pa yung ibang Christmas traditions ninyo, ihanda na ninyo. Pero sabi nga ng mag-asawang Jonathan at Lisa, walang pinakamatamis kung hindi ang kasama ang mahal sa buhay. Kaya ano po ba ang inyong mensahe para sa ating lolos and lolas, titos and titas bilang paghahanda for Christmas? Fellow seniors, lolos and lolas, titos and titas, tayo po ay maganda with prayers, dahil alam natin na sa Advent, this is something that we are always preparing for, the birth of Jesus Christ. Dito makikita natin kung paano natin inahanda ang ating sarili, physically, emotionally, and spiritually, yung ibibigay sa atin na regalo. Ang regalo ng ating salvation, regalo ng pagmamahal, regalo ng pagkakaisa, regalo ng pamilya. Kaya sana po ay huwag natin kalimutan, lalong-lalo na kung kaya pa natin magsimba ng madaling araw o sa gabi, o hindi naman online, makompleto natin ang ating simbang gabi.
Amen. Sige, ako Dahil naman maraming siguro. puto bumbong sa tabi-tabi. Oo, yun. Tsaka bibingka. Favorite ko yan. Ako siguro message ko is forgiveness. Let's say, kung the whole year meron kang tao na nagkaalitan o nakasamaan ng loob, lalo na sa family or even sa asawa, siguro it's about time to forgive. Yun. So napakaganda po ng mensahe nilang mag-asawa, pero higit sa lahat, wag nyo rin kalimutan yung peripheries. Yung mga hindi magse-celebrate ng Christmas kasi walang-wala sila. Year-round, walang-wala sila. At yun po yung tinutulungan, sinusubukan ng CFC na talagang matugunan sa pang-araw-araw. Ang Pasko ho kasi hindi iisang araw lang. Kaya ihanda ho natin kung ano man ang kakayahan natin, pwede tayong tumulong sa ating kapwa at magiging mas makabuluhan ang ating Pasko. So hindi tayo maghihiwa-hiwalay na hindi tayo nakapanalangin. At ngayon, dalawa ang tagapagdasal natin. Dear Jesus, you are the hope in our uncentered world. You are the peace in our busy lives. This Advent, help us to slow down, listen to your voice, and focus on what's really important. Mother of Advent, share with us your heart of simplicity and the spirit of modesty that we may choose Jesus over consumerism. Help us prepare our families in welcoming the birth of your Son this Christmas. Bless our family and friends, and remember most especially the elderly and the aging. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So kita-kita tayo sa susunod. Bye-bye! Bye-bye. Bye.